Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Philippines! Welcome na naman po sa isang presentation ng ating channel, Alliance for Good Governance. Ang talakayan natin sa araw na ito ay ang second episode ng topic pa rin natin na The Barakatan Agrarian Reform Experience. Ang pamagat po ng ating second episode ay nanalo ang mga magsasaka, umapila ang mga eredero ni Don Juan. Yan po ang pamagat ng ating second episode. Yung petition na final namin, no, ng mga leasehold tenants at that time sa Barakatan property or yung land holding na subject matter ng ating topic ay nagbunga ng dalawang kaso. Hindi na lang natin gamitin ang numero ng kaso dahil mahirap. It's hard to recall, it's hard to remember. Mahirap, yun nga, mahirap i-recall. Sa pangalanan na lang natin, Case Area 21 and Case Area 22. Case Area 21 refers to the land with the area of 21 hectares plus. Yung sabi ko sa previous video ko, yung lupa na homestead land ni Don Juan with an area of 21 hectares plus. That was the topic of my video, the last video. So, Area 21. Ito, ang kaso na nanalo ang mga magsasaka ay ito. Kaso Area 21. Yan ang ating talakayan ngayon. Noong November 2, 2000, ang DAR Regional Director ng Regional Office number 11 ay nag-issue po ng isang resolution na dineklarar niya ang Area 21 na sakop ng CARP. At in addition to that, he approved, or rather he declared that the three heirs, tatlong eredero ni Don Juan, ay magkakaroon ng retention area of 5 hectares each. Suma total, ang retention area ng mga herederos ni Don Juan ay 15 hectares. Under the law, pumalag kami doon dahil under the law, a landowner is entitled only to a retention area of not more than 5 hectares. Pero gayon pa man, hindi na kontento ang mga heredero ni Don Juan sa decision or sa resolution ng DAR, Regional Director ng DAR, Region 11. Umapila sila, inapila nila ang resolution ng DAR Regional Director to the office of the DAR Secretary, Central Office. It was appealed. The decision was appealed to that office. Ang argumento or basihan, ang ginawang base ng mga heredero ni Don Juan ay dalawa po. Ang isa, yun nga, ang sabi nila,
ang Area 21 ay isang homestead. Nakuha sa kanilang ama na si Don Juan under the homestead law. Kaya homestead land ito. And under the law, under the agrarian reform law, comprehensive reform law itself, sinabi na ang homestead lands ng mga may-ari ng lupa na sa homestead lands ay may karapatan na i-retain nila ay mga homestead lands nila. No? Sabi pa ng Section 6, basahin ko kasi ang Section 6, ang title niyan, pamagat niyan is retention area. Sinabi doon sa first part of Section 6 na a landowner under CARP, the owner of the land under CARP is entitled to a retention area of not more than 5 hectares. Yun ang sabi ng Section 6 ng Agrarian Law, Comprehensive Agrarian Reform Law. Pero doon sa bandang huli, sinabi ng Section 6, basahin ko. Provided that original homestead grantees or direct compulsory heirs who still own the original homestead at the time of the approval of this act shall retain the same areas as long as they continue to cultivate said homestead. Yun ang isang legal basis, isang basihan legal na ginamit ng mga heredero ni Don Juan. Ginamit nila itong isang alas nila. Isa sa mga argumento nila. Ang ikalawang argumento ng mga heredero ni Don Juan na ginawa nilang ikalawang alas nila ay itong kaso ng Alita versus Court of Appeals. Kaso ito na desisyonan ng Korte Suprema. Ang title ng kaso is Alita versus Court of Appeals. Kasong Alita, very popular yan na kaso sa mga agrarian reform cases. Alita. Ang sinabi ng Korte Suprema sa Alita case ay ganito. And I will read it. No? Allow me to read it. The Philippine Constitution respects the superiority of the homesteader's rights over the rights of the tenants by the Agrarian Reform Statute and the inapplicability of RA 6657 or PD 27 to lands covered by the homestead patents, which was laid down in its Section 6. Ayun. Quote-unquote yan. Yun ang sabi ng Supreme Court na ginawa namang basihan ng mga heredero ni Don Juan na ikalawang alas. Tingnan mo ang mga basihan, malalakas ka, ano? Sabi sa Alita, superior ang karapatan ng may-ari ng lupa, ng homestead lupa, no? Homestead land, na i-retain, hindi ma-cover sa CARP. Kasi superior nga ang kanilang karapatan kesa karapatan ng mga tenants na angkinin ang lupa under CARP. Ayun. Matindi ang basihan nila. Now, ang agrarian reform farmers, ang pangontra namin dito, our counter argument to this argument of the heirs of Don Juan.
ay ito. Ang Alita case does not apply in this appeal of the heirs of Don Juan. Hindi applicable ang Alita case dito. Sabi po namin. Bakit po? Kasi may decision din ang Supreme Court after Alita. Ang kaso is Paris versus Alfeche na di-clarify ng Korte Suprema ang Alita. Basahin ko ang kaso ng Paris versus Alfeche na yun ang ginamit namin pangontra doon sa argumento nila. Ito, allow me to read. Sabi ng Korte Suprema, in Alita, meaning the case of Alita versus Court of Appeals, the owner was desirous of personally cultivating the homestead. But the tenants, not wanting to relinquish it, were asserting their own right to continue cultivating it. Thus, under these circumstances, the court upheld the right of the homestead owners over that of the tenants. In the case at bar, dito daw sa Alfeche, Paris versus Alfeche, sa kaso, in this case, petitioner herself has not personally cultivated the parcels of land. Neither has she or her heirs expressed at any time any desire to cultivate them personally. Since petitioner and her heirs have evinced no intention of actually cultivating the lands or even directly managing the farm, they will undoubtedly continue to be absentee landlords. Therefore, to blindly and indiscriminately apply the ruling in the Alita case would be tantamount to encouraging feudalistic practices and going against the very essence of agrarian reform. This we cannot sanction. Ayun. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Ang sinabi ng Korte Suprema, for the landowner, for the owner of homestead land to retain the homestead, the whole homestead land, it is necessary, kailangan na ang may-ari ng homestead ay actually siya mismo ang nagsasaka. He is the one personally tilling the land, or his heirs, or herederos man niya kung patay na siya. In other words, for Alita to apply, para mag-apply ang Alita, sabi ng Korte Suprema, dapat ang may-ari ng homestead ay personal na nagkultibar sa lupa. Ayun ang ginawa naming pangunta doon dahil ang mga herederos naman, si Don Juan nung buhay pa siya, o ang mga anak niya ngayon, ang mga herederos niya ngayon, ay hindi man nagkukultibar sa lupa. Ang mga agrarian reform farmers man, ang mga leasehold tenants man, ang nag-cultivate sa lupa, ang homestead nila. So, yun. Yun ang argumento nila, yun din ang kontra-argumento nila. Dito sa isang basihan nila, ang isang nilang basihan is procedural, procedure.
Sabi nila dito sa argument nila, ang notice of coverage daw na pinadala ng taga-DAR kay Don Juan sa address niya ay defective. Dahil nga daw, si Don Juan at that time ay patay na. So, hindi invalido ang notice of coverage dahil defective ang pagpadala ng notice of coverage because it was sent to a dead person. Ang counter-argument lang naman namin dyan sa mga agrarian reform farmers kung nagkamali ang DAR sa pagpadala ng notice of coverage, hindi namin kasalanan yun. It's not our fault. And it is unfair na dahil sa kasalanan ng DAR, mapuresyo ang mga tenants. The error of the DAR should not prejudice the tenants. Yun ang pangontra namin. No? So, mga kababayan, yan ang appeal. Ang appeal na ginawa ng mga heredero ni Don Juan. At saka argument nila, counter-argument namin, dyan. Sa susunod na episode, talakayan natin ang decision ng DAR Secretary sa apelasyon ng mga heredero ni Don Juan. So, yan lang po sa ngayon. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Pilipinas. God bless us all.